I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ang kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay matutunghayan natin ang pamamahagi ng farm machinery sa ating farmer beneficiaries na pinangunahan ng ating mahal na Pangulo. Mamamahagi po tayo ng isang unit ng rice combine harvester, 2 unit ng mini 4-wheel drive tractor with payloader, isang unit ng mini 4-wheel drive tractor with rotavator, isang unit ng forage chopper, 2 hauling trucks with wing van, 8 units ng incubator with hatcher. O, di ba guys? Dapat nga magpasalamat yung mga anti-Marcos kasi nakikinabang din sila eh. O, you see? O, serbisyo para sa mamamayang Pilipino. O, di ba? Kadiwa ng Pangulo. Oy guys ha, mura na po ang mga bigas ngayon. Kaya pasalamat tayo sa DA, of course, kay Secretary Laurel. Kudos naman sa kanya, sa mga staff ng DA. Ayan, nako. Ang mga sekretary ni Pangulo Marcos Jr. magagaling guys ha, in fairness. Masipag sila magtrabaho. Eh paano ba naman nakamonitor yung boss nila? Masipag yung Pangulo, dapat lang masipag ang mga sekretary niya. Hindi, totoo yun. Ganda ng mga ano, pang saka. Oh. Mabuka. ng umaga, sumisipol ang tulong sa pinulang hatid ay pag-asa. Kapit-bisig nating harapin ang hamon ng bukas. Kadiwa ng Pangulo, sa tinig ng himig tayo'y pag-isahin. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay bibigyan ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na bukas. Bayang ating sinilangan sa ating nakasalalay. Sa lupang iyong itinanim, masaganang bukas ang aanihin. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay bibigyan ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na bukas. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay bibigyan ganap. Kadiwa ng Pangulo, kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay bibigyan ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay bibigyan ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad. Sa puntong ito, pangungunahan naman ng ating mahal na Pangulo ang pag-award ng Certificates of No Objection Letter o NOL-2 sa 3 municipalities ng South Cotabato. Wow, galing. Sa pangunguna ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. para sa Municipal LGU ng Sorala for a concreting of a farm-to-market road.
Para naman sa Municipal LGU ng Polomolok for a concreting of another farm to market road. At para sa Municipal LGU ng Tampakan, para sa concreting ng farm to market road with bridge. Another certificate of no objection letter on all 2 is awarded sa munisipalidad ng President Rojas Cotabato. Natatanggapin ni Provincial Agriculturist Elena Ragunton. Isang certificate of commitment naman for the distribution of consolidated farming interventions ang i-award sa iba't ibang farmer cooperatives and association sa probinsya ng Sarangani. Natatanggapin ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao. Masagyanang bukas ang aanin. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang ganap. Kadiwa ng Maraming salamat, mahal na Pangulo. talino at lakas sa maunlad na bukas. Sa puntong ito, matutunghayan naman po natin ang ating mahal na Pangulo sa pag-turnover ng additional farm machineries to select farmer beneficiaries in each province of Region 12. 4 na unit ng mobile disinfection vehicle wherein each province of Region 12 is awarded. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na bukas. Naghihintay ang bukas sa pagsikat ng umaga. Sumisipol ang tulong sa pinunlang hatid ay pag-asa. Kapit-bisig nating harapin ang hamon ng bukas. Kadiwa ng Pangulo, sa tinig ng himig tayo'y pag-iisahin. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na bukas. Kasama din ang 5 animal howling trucks. Kailangan sa atin nakasalalay, sa lupang iyong itinanim, masaganang bukas ang aanin. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na bukas. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad na Kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang Kasama din po ang 2 unit ng mini 4-wheel drive tractor with rotavator. sa maunlad na bukas. Ngayon naman po ay bibisitahin ng ating mahal na Pangulo ang booths ng Planters Products Incorporated para sa kanilang iba't ibang agri-products. Wow. Nanay, bibigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, kadiwa ng Pangulo, ang kaunlaran ay binigyang ganap. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas
atin namang matutunghayan ang pagbisita ng ating Pangulo sa mga kadiwa ng Pangulo booth sa pangunguna ng Department of Agriculture. Mayroong 17 exhibitors ang nakibahagi mula sa iba't ibang bahagi ng Region 12 sa ating kadiwa ng Pangulo. Yes. Dito, maaaring mabili ng ating mga kababayan ang iba't ibang basic commodities tulad ng bigas mula sa National Food Authority at National Irrigation Administration na mabibili lamang sa 35 pesos. Kabilang na dito ang murang prutas at gulay. Ay, wow. Dito lang hatid ay pag-asa. Guys, yung mga kababayan, yung hawak ng Pangulo, oh, yung mais, kulay violet po yan. Ay napakasarap yan mga kababayan, in fairness ha. Masarap po yan, oh, tingnan nyo, oh. Kulay violet yung ano. Oh, you see? Oh, sarap yarn guys ha. Kadiwa ng Pangulo. Na, kumuha na. Na. Ayan guys. Nag-take out. Nag-take out ng ano, mais. Oh, hindi kulay violet yun mga kababayan. Purple. Nako, hindi na pinalagpas oh. Nagsupot na. Wow, sarap po 'yan mga bes. Lalo na pag yung kakanin na na mais. Sarap 'yan. Ayun. Gusto niya yung mais na kulay violet guys, kaya kumuha siya. O baka sabihin niyo sigurado yan, bibilhin na lang, bibilhin niya. Unless lang kung binigay. Palagay ko ibibigay lang para sa Pangulo. Libre ba? Libre. Tapos guys pag sinabi mong Dole Philippines, yung mga pinya ba, dyan yung makikita sa Pulumulok. No, daanan po yung General Santos City. Nako, grabe dyan yung yung taniman ng mga pinya. Ay, super, grabe, ang dami. Ang lawak po. Guys, masarap din ang mga daing dyan in fairness. Yung mga suka nila, mga kakanin, talaga naman mga kababayan. In fairness naman talaga. Lalo na yung mga saging na Stanfield Cuba. Kasi yun yung Stanfield ko na saging mga kababayan. Ini-export po yun sa iba't ibang bansa. Mukhang naaaliw si Pangulong Marcos na umiikot guys Kasi nakakatakam-takam. Diba, ibig sabihin, nakakatakam yung mga prutas, yung mga kakanin, yung mga produkto. Tapos yung honey dyan mismo sa South Cotabato, General Santos City. Kahit talagang pure na pure mga kababayan, sa totoo lang Pag sinabi mong South Cotabato, General Santos City, talaga kompleto yan.
tinderan pa rin si Madam Yan. Mga kababayan, panoorin nyo hanggang dulo. Panoorin nyo po yung speech ng mahal na Pangulo. Tingnan nyo. Ha? Matutuwa talaga ang mga taga South Cotabato sa kanyang gagawin. Sabi ng mga anti-Marcos walang gagawin ng Pangulo, walang project dyan. Sinasabi ko sa inyo. Pakinggan nyo mga kababayan yung speech niya. Nako, talaga naman noon. Lalo kayong mapamahal kay Pangulong Marcos Jr. Ay talaga naman. Kaya ako, since pa naman suportado natin ang mga Marcoses hanggang sa kanyang ama. 2016. Sos Mariusit, todo support tayo dyan sa Pangulo na ito. Ang ganda ng kanyang mensahe para sa mga taga South Cotabato, guys. Pakinggan nyo. Ay, nako, talaga. Ako'y natutuwa. Congratulations in advance. Ay, nako, talaga naman. Ay, wow, congratulations! Cheque pa more! Distribution of indemnity checks and LBP cash cards. Ay, wow! Sana all! Mahigpit guys ang kanyang security, mga best. Ngayon naman po ay binibisita ng ating mahal na Pangulo ang exhibit ng bigas mula sa National Food Authority at National Irrigation Administration na mabibili lamang sa 35 pesos. Ito po ay bahagi ng Rice for All program. Mura ng bigas guys, dito sa amin mura. Sabi sa inyo. Masarap yung bigas na yan mga kababayan Meron din po tayong mga murang prutas at gulay na nakadisplay. Mura guys, mura mga bilihin dyan. Very affordable. Kadiwa ng Pangulo, ang kaunay bibigyan lakas. Kadiwa ng Pangulo, talino at lakas sa maunlad. Ay wow! Inaamoy pa talaga. Alam nyo guys, marunong magbiro ito si Pangulong Marcos Jr. Binibiro niya yung mga tindera. Selfie pa more. Mga kababayan, nakikita nyo yung mga hauling truck sa likod? Yan ay i-distribute po sa mga magsasaka dyan sa South Cotabato. Yung mga local governments na nabanggit. Na po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo na po sa ating program venue. I-distribute yan guys sa mga lugar na binanggit. Pangulo, sa tinig ng himig tayo'y pag-iisahin. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency
Ferdinand R. Marcos Jr. Sarangani Province, guys, South Cotabato. Aroy. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na pagunlarin ang mahal nating ating minamahal na buting Pangulo, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., various national government agencies, particularly the Department of Agriculture and Mindanao Development Authority, all esteemed representatives, governors, mayors, and officials of SOCSurgen, at sa lahat ng Agri Puhunan Pantawid Program beneficiaries, mga minamahal kong sarangans, isang mapagpalang lahat. Naimbag nga daw kada kayo amin. Oh, wow, kay Maayong Lucano. hapon kaninyong tanan. Today is a celebration of the most hardworking and selfless people in our country, our farmers. Kaya naman, nais kong ipabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating minamahal na Pangulo sa kanyang walang sawang pagtulong sa ating mga mamamayan. The region-wide launching of the Agri Puhunan Pantawid Program for our 2,000 beneficiaries in Region 12 serves as a testament to his commitment, dedication, and compassion for our constituents. Through the APPP, we are planting not just seeds in the ground, but hope in our communities. This program is for all the farmers with us today and for all the others they represent. Ito ay tulong na may kasamang paggalang sa lahat ng ating mga kababayan at sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Indeed, governance, its core, is about service. Kaya naman, to the Department of Agriculture, the Mindanao Development Authority, various national government agencies, and all national and local government units and officials, maraming salamat sa inyong malasakit sa sambayanang Pilipino. Hindi po lingid sa ating kaalaman ng Mindanao bilang tinaguriang food basket ng ating bansa ay patuloy na humaharap sa mga hamon sa kakulangan ng pulisiya, kakulangan ng mekanismo para sa sustainable agriculture. Kaya't napakahalaga na magkaisa tayo at magsanib puwersa upang makamit ang layunin ng programang ito at matiyak ang tagumpay ninyong mga magsasaka, ang ating pangunahing tagapagtaguyod ng ating agrikultura. So nais po namin tiyakin dito sa Minda, dito sa Mindanao na sang sentro ng agrikultura, ang patuloy na magsilbing pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng ating bansa. Kaya't nais ko po muling iparating ang aming taos-pusong pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa mga magsasaka po, maraming salamat sa inyong hindi matatawarang sipag, dedikasyon at sakripisyo. Kami po sa Minda at sa suporta ng OSAP ay handang makipagtulungan sa lahat ng sektor upang matiyak ang tagumpay ng programang ito sa Mindanao. Hindi para lamang sa kasalukuyan, kung hindi para na rin sa kinabukasan ng ating agrikultura, ng ating rehiyon at ng buong sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang magsasakang Pilipino, mabuhay ang minamahal nating Presidente, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Secretary Magno. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Agriculture Undersecretary for Operations, Yusek Roger Navarro, upang bigyan tayo ng overview ng Agri Puhunan at Pantawid Program. Grabe ang buhos ng ulan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang magsasaka! Mabuhay ang Mindanao! Mabuhay si BBM! Mabuhay tayong lahat! Sa pangalan ni Secretary Kiko Laurel,
Ako po ay narito para magrepresenta sa Department of Agriculture at ipahiwatig ang aming suporta sa ating programa na Agri-Puhunan Pangtawid. Ito pong programa na ito ay magbibigay ng ating tulong doon sa ating magsasaka. Hindi lamang kung hindi pati na yung pantawid mismo ng kailangan ng ating magsasaka ng 4 na buwan ng pag-alaga nila sa ating palay. Sumabuhay ang magsasakang Pilipino! Itong programa na ito ay sana magawa natin sa buong Pilipinas. Ginawa na natin ito sa CAR. Gagawin natin ito sa Mindanao, sa buong Mindanao. Kaya mabuhay si BBM! Mabuhay ang magsasakang Pilipino! Salamat po! Mr. President, at the count of 3, 1, Aba, may card din si 1, Pangulong Marcos 2, Jr. guys, ha? 3. Ay, wow, social. There you Wow, galing, ha? Puhunan at Pantawid program is now officially launched. Mga kababayan, maayong adlaw sa atong mga pinalanggang kaigsunan dinhi sa Sarangani. Naks naman, Bisaya Kaya na. ti kailyak na imbag nga daw yung amin. Na, maraming Ilocano. Lubos po akong nagagalak na makabalik at muling makasama ang ating mga kababayan dito sa Mindanao. Ramdam ko po ang init ng inyong pagtanggap at isa pong patunay nito na pinagbuklod tayo ng iisang layunin na isulong ang mas masaganang bukas para sa bawat isang Pilipino. Kayong mga magsasaka, ang haligi ng ating ekonomiya. Ang inyong pawis, pagod at sakripisyo ang siyang bumubuhay sa ating sektor ng agrikultura. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, nararapat na kilalanin ang inyong kabayanihan at suportahan ang inyong mga mithiin. Hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga pagsubok na patuloy na iyong hinaharap. May ilan nga po sa inyo na napipilitang umutang ng napakataas na interes. Isang sitwasyon lalong nagpapabigat pa sa inyong pinagdadaanan. Bilang tugon ng pamahalaan, Wow. inilunsad natin ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Bunga po ito ng masusig na pag-aaral, matibay na pagtutulungan at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sa pangunguna ng Department of Agriculture, andyan po yung Development Bank of the Philippines, Planters Products Incorporated, maghahandog po tayo ng makabuluhang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid Program, maarim na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Biro nyo yun, guys. Ang baba. 2% lang. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na nakaakibat ng inyong hinihiram. Maaari rin po ninyong itong bayaran sa pamamagitan ng nagbebenta ng inyong ani sa National Food Authority o NFA, Wow. sa mga DA-accredited cooperatives din. Itong mga ani naman, ito ay siyang sumusuporta sa ating mga programa para sa sapat at mababang presyo ng bigas. Sa panahon naman ng pagtanim hanggang sa pag-aani, makakatanggap din po kayo ng tulong pagtawid na nakakahalaga ng 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob ng 4 na buwan. Yehey. Galing, no? Hangad po naming makatulong ito sa pagtugon ng inyong pangangailangan habang naghihintay kayo ng anihan. Higit sa lahat, mamamahagi rin po kami ng Interventions Monitoring Card o IMC. Sa tulong nitong IMC,
Mabibigyan po kayo ng input credit upang makabili kayo ng dekalidad at naabot kayang farm input mula sa ating DA accredited na mga merkado. Dagdag pa riyan, mamamahagi rin po tayo ng mga makinaryang pangsakahan katulad ng mobile disinfection truck, yan nandun sa labas, yung forage chopper na inaasahan, mapapalakas at mapapataas pati ang inyong ani at ang inyong kita. Bahagi ang mga serbisyong ito sa isang mas malawak at mas matibay na estrahiya para sa tunay na pangmatagalang pagbabago. Naway magsilbi pong paalala ang mga tulong na ito na laging nakaalalay sa inyo ang inyong pamahalaan. Handa po kaming makinig sa inyong hinain at tulungan kayo na maging matagumpay at sa mga pagsubok na inyong hinaharap sa abot ng aming makakaya. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na bukod sa agripuhunan na project, nagpapatupad po ang iba't ibang programa ang ng pamahalaan na maaari ninyong malapitan upang matugunan ang pangangailangan ninyo sa kapital. Kabilang po rito ang pagsasagawa natin ng Rice Competitive Enhancement Fund. Yan sa taon, mahigit 17,700 magsasaka at 331 kooperatiba ang nakinabang sa mahigit sa 3 bilyong piso na ipahiram ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. Meron din po tayo credit program sa pangunguna naman ng Agricultural Credit Policy Council. Sa katunayan, nung nakalipas na taon, halos 19,000 magsasaka at mangingisda at 112 negosyo ang nakahiram ng higit 1 bilyon at 700 milyong piso mula sa nasabing credit program. Kasama na po rito ang Agri-Negosyo Loan Program, Survival and Recovery Assistance Program at saka yung Young Agripreneurs Loan Program para sa ating mga kabataan na gustong pumasok sa pagsasaka. Nilalayon po namin may hatid sa inyo ang mga serbisyo makakatulong sa pagpapalakas ng inyong kabuhayan, pagpapabuti ng inyong kapakanan at pagsusulong ng inyong kaunlaran. Isa pong karangalan na kayo'y mapaglingkuran. Hindi ko po itinuturing na isa lamang itong tungkulin. Sa halip, para sa akin, isa pong pribilehyo na maging susi upang maitupad ninyo ang inyong mga adhikain. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, sinusuguro po natin na walang maiiwanan, walang mapapabayaan. Mabibigyan po ang bawat isa sa inyo ng pagkakataong maatim ang mas matiwasay at mas maginhawang buhay. Sa inyo pong pagtanggap sa mga tulong na ito, umaasa po ako na mas lililangin ninyo ang inyong mga kakayahan at magiging bukas kayo sa mga makabagong teknolohiya at pananaw sa agrikultura. Sama-sama po natin tahakin ang landas ng pagbabago. Itatag natin ang isang mas progresibo, mas maunlad, mas matatag na bagong Pilipinas. Isang bayang may dangal at katarungan kung saan ang bawat sakripisyo ng magsasaka ay may katumbas na ginhawa at pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ang ating mga piling farmer beneficiaries na tatanggap ng IMC ay sina Julie De Los Tricon na mula sa Malungon, Sarangani. Oh, wow! Social! Noel Kamingay mula sa Malungon, Sarangani. Wow! Shout out sa mga taga Malungon. Agay! Congratulations sa inyo, ha, oy! Rosal Bert Lantikse mula sa Malungon, Sarangani. Yeah. Si
Siyempre guys, ang mga magsasaka, umaasa din yan sa pamahalaan. Di ba? Anacito Pimentel mula sa Santo Niño, South Cotabato. Wow. Ang yung iba guys, nakatangkap na. Yan na lang ang naiwan. Roland Estigoy mula sa Makilala, Cotabato. Neymar Madronero mula sa Makilala, Cotabato. At Rodigeldo Ambrosio mula sa Makilala, Cotabato. Maraming salamat key officials na magtungo na po sa harapan. Local Chief Executives of Region 12, maghanda na po tayo. Complete package. Kumbaga, solusyon ng farmer sa mga pangangailangan nila. Kasi laging problema ng farmer natin, kulang sa puhunan. So, andito, ila-launch ito para kung saan sila makakakuha ng puhunan, mawawala yung mga financiers na nagcha-charge ng 5% or magkano per month. So, ito naman, may kalakip naman itong pantawid. So, parang may allowance na 8,000 per month sa loob ng 3 buwan. Kung nakikita nyo sa likuran, no, ang dami natin binibigay. Kumbaga, lalo na mga kalsada natin papunta sa farms. So, billion-billion yung ginagasto, yung commitment natin sa mga farmers. So, ang inaano lang talaga natin ngayon, ma'am, kumbaga tinututukan natin kung paano mahirap gawa ng paraan, kung paano pababain yung inputs, kung paano pataasin yung presyo. So, ang tinitingnan po natin ngayon, kaya natin ginagawa ito, complete package na sa farmer. Kasi dati yung intervention natin kulang. Ngayon kinukompleto na natin kasi naghahabol tayo sa production na malaki para lumiit yung cost ng production natin. Isang malaking tulong po sa isang puhunan po sa magsasaka. Katulad namin ng isang palay tapos masyado pong mataas po ang ating suhulan sa pag-land preparation at chemicals, fertilizer po ito, malaking tulong po ito. Dati po ma'am, mag-uutang po kami sa labas sa kooperatiba kung may nag-offer po ng co-op nang magpa-offer sila ng fertilizer, at sa iba po ma'am, sa ibang mga mayaman na tao na magpautang sila po ng pira dahil pag-gastos po namin sa palay po natin. Malaking tulong po ito ma'am dahil mababa ang iyang interest po. Pwede po namin mabayaran kapag mabinta na po ang ani namin sa DE at NFA. Mahal na Pangulo, maraming salamat po sa biyaya at sa suporta niyo sa mga magsasaka po. Sa hirap po talaga ng buhay ngayon, kung sakaling matatanggap ko na po yung tulong na po yun, malaking pagbabago dahil kami po sa buhay namin, buhay ko bilang magsasaka, marami pong yung kahirapang dinaras naming magsasaka. Unang-una po yung mga peste, mga dumarating na minsan po yung tag-init, tag-tuyot, ganon. Ito po ngayon na ibibigay po ng gobyerno sa akin, malaking ayuda dahil sa labas po kami umuutang ng pera. Minsan doon po sa co-op namin sa Budasan po, kasi taga-North Cotabato po. Doon po kami doon po ako kumukuha ng mga punan tulad ng pang-abono, medisina po, ganon. Siyempre may porsyente. Ito, sa pagkakaalam ko, parang mayroon ng parang anong tawag? Dole out, ano pong tawag doon? May porsyon po na ibibigay sa akin na hindi na kailangang bayaran. Wow. Yun ang pagkakaalam ko. So, yun po, alam ko na malaking bagay ang may tutulong sa aking pambila ng programa ito ni Presidente Marcos po. Sa aking kapwa Ilocano kay Presidente Marcos, isa po kasi ang Ilocano ma'am from Ilocos po. Ako Presidente, malaking tulong po ito sa pamilya ko. Ganon din po sa mga kasamaan ko sa grupo namin sa Budasan po.
sa aming mga rice farmers. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.